Sa mga sponsor at saka yung lahat ng mga presidente. Pagdating ng 2012, hindi pa tayo magtanong-tanong mamaya na naka-rebranding franchise na din. At saka ito, yung number 1, number 4, yung filing of area, filing nga. Kaya sinasabi po ni Regional Director, ang ating Honorable Rodolfo Hausyan, na i-file na po natin yung mga mag-expire ng 2012. What is 520 plus yung 19 FB? It will cost us 600 plus lang yun. I-apply nyo po yung ating yung extension of CPC. At saka yung ito, yung modification na sa akin po yung bali na sa akin po, ako po authorized na sa modification yung ating endorsement. Ang ginawa po ng ibang presidente na hindi kasabi po sa ating federasyon, ginamit po nila yung acto. Ginamit din nila yung one UTAP, ginamit nila din yung iba't ibang federation para makakuha po sila ng endorsement sa LTFRB. Dahil si ka-Efren at saka si Honorable Hausyan ay matalik po ng kaibigan. Matagal na po sila magkasabayan sa LTFRB. Sa Mindanao at sa Visayas pa, matagal na sila magkakasama. So, yun po yung implementing natin sa ating agenda number 4. Tapos yung number 5, yung projects to be implemented. Kaya magkaroon tayo ng mobilization of cooperative. Tapos yung mga ating importation na magagaling sa Japan at saka sa Japan at saka sa Korea. Hopefully, inaayos pa rin po namin ito at maayos na rin. Tapos yung spare parts na discounts at other transport physical needs. Tapos yung number 6 na agenda, yung others na yun. So, maraming salamat din sa suporta po ng bawat miyembro ng Federation. I-forward ko lang po ito sa ating pinakamamahal na chairman, si Honorable Efren De Luna po. Ito po, magsasalita siya tungkol sa ating face outing at saka kung mga iba't pang mahalagang about sa transport sector. Nandito po si Chairman Efren De Luna para magsasalita po sa ating lahat dito sa buong transport sector ng Region 2. Chairman. Maraming salamat sa press at sa ating kaibigan. Labis po ako nagpapasalamat at sa maraming panahon na nagdaan ay magsasama-sama ulit tayo at nandito na naman po si Efren De Luna. Tayo po ay nakita po natin ang mga problema ninyo. Kahapon po ay nagkaroon tayo ng meeting na ginanap at iba't ibang ahensya po ng gobyerno ay nakasama natin. Kahapon po ay lumabas ang mga problema at napag-alaman po natin na dito po pala sa area ninyo ay usong-uso rin yung mga kutungan. May mga tinatawag po natin na kumukuha ng monthly yung mga enforcer ng LTO dito po sa Region 2. Kahapon po ay mismo pinuntahan namin si Director De Jesus at sinabi namin ng direkta sa kanila na patingkat ang kutungan dito sa lugar po ng Region 2. At ang mga strategy po nila, kapag kayo isang asosasyon na hindi nakapagbigay ng halagang 10,000 isang buwan, ay hinahanapan po ng mga iba't ibang mga violation kahit kompleto po ang ating mga papeles. Yung po ay nakita namin kahapon, kaya mismong pinuntahan po ng inyong lingkod, kasama po sila press, yung director, at sinabi po natin yung mga pangalan ng mga nangunguto. Kaya kinover pa po yan ng Bombo Radio kahapon, kagabi, at kaninang umaga po ay inulit yun. At sinabi ko po kay Director na kami ay nagpapaalam sa kanya bilang siya ay ating kaibigan at hindi kagad natin dinala dito sa usapin ng national, dito po sa main office ng Maynila. At ang sinabi po natin ay kung wala kayong gagawin, ay mapipilitan po ang akto na direkta po ididirekta sa DOTC at saka sa LTO na kay Asik Torres.
Pero ang ginawa po natin ay magbibigay po ako ng formal letter sa pamamagitan po ng letterhead ng akto para hindi po kayo masyadong maipit. Alam po natin na yung mga problema na yan, lagi po kayo nasa kalsada, ayaw din po naman natin na kayo'y mapag-initan. Ang gagawin po natin ay i-general ko yung aking letter at ibibigay sa kanya. Yung po ay confidential na ibibigay po dito kay Director at siya na po ang bahala. Nangako po si Director na yung lahat po na pala ng mga enforcer ng LTO ay mga kaswa lamang. Kaya ngayon pong darating na buwan ay magkakaroon na naman ng bagong kontrata. Kaya yung pong mga binanggit natin mga pangalan ay yung po ay hindi na muli na magkakaroon ng pagkakataon na pumunta pa ng kalsada para kayo ay kutongan. Yan po yung mga ginawa natin kahapon dito po sa inyong lugar. Kaya yung problema po ng kutongan na yun ay hindi ho natin titigilan yon. Yung sasabihin po natin na tatakutin tayo na pag nireklamo at inopen natin ay lagi kayong ulihin. Huwag po kayong maniwala sa ganong uri ng mga pananalita. Dahil tayo po ay kailangan lamang ay magkaisa at nandito po ang pangalan ng akto na tutulong sa inyo. Napakita na po natin ang mga ganong uri ng makikibaka. Noong kapanahunan po nung iniipit tayo dito sa LTFRB, ay marami na po tayong mga pinatanggal ng mga opisyal ng gobyerno. Yan po ay nakalagay napapanood ninyo sa television, nakikita po ninyo yan at nababasa ninyo sa dyaryo at naririnig ninyo sa radyo. Yan po ay hindi kwentong kutsero lamang. Ang problema lamang po natin ay mga enforcer. Napakabawang problema po yan. Yan po ay pinagtatawanan lamang ng akto yung kanyang problema. At talagang solution po dyan ay sa Maynila. Takot na takot din po ang mga direktor na makarating ang problema doon po sa PIN office nila. Kaya dito po ay huwag kayo masyadong mag-alala na baka pagka in-open yan ay kayo pag-iinitan. Hindi po mangyayari yun. Dahil kapag matitigas pa ang mga muka ng mga traffic enforcer na yan, ay mismo yung director ang papupuntahin natin sa Maynila para kastiguhin ng DOTC at saka ng LTO. Then makita po ni Assistant Secretary Torres. Yan po ang gagawin natin at nagawa na po natin yan. Kaya yung pong tinatawag ng mga association ninyo, lugar na mababawasan ng income, ay pupunta na lamang po ng individual doon sa inyong kanagdagang kita. No? Isa po yan sa mga gagawin natin solusyon. Hindi po salitang politiko yan. Wala pong election ngayon. Mapapansin po ninyo ang akto, pupunta lamang sa inyo, tuloy-tuloy ang pakikibaka sa pamamagitan ng mga problema ninyo na walang eleksyon. Kasi marami kasi nagpupuntahan dito, sa susunod na taon po, marami na naman magpapapugi po sa inyo. Ang sinasabi, tutulungan kayo. Pero dito po sa akto, talagang kitang-kita na ninyo kung paano namin kayo pinagtatanggol. Noong kapanahonan po ng mga nakalipas na chairman ng LTFRB, may isang ko lamang po sa inyo. Kitang-kita ninyo yung pakikipaglaban natin doon sa chairman ng LTFRB noong kapanahonan po ni General Lanchon. Na nakita rin ninyo na ako hindi pinapapasok sa looban ng gate ng LTO, ng LTFRB. Nakita ninyo na blacklisted si Ka Efren de Luna sa isang ahensya ng gobyerno. Pero nung ginawa po natin, ano sabi natin? Hindi pakita natin kung sino ang tunay na may-ari ng LTFRB at sino ang tunay na dapat na maglingkod sa inyo at sa atin. Yun po ay ginawang sample ko lang. Nung hindi po tayo pinapapasok, blacklisted po ang pangalan ng akto sa looban ng LTFRB, hindi po nakakapasok. Ano bang ginawa ng akto? Para makapasok tayo, tanggalin natin yung chairman ng LTFRB para makapasok ang akto at ngayon po yung nagawa natin yun. Ang akto po ang nagpatanggal kay General Lanchon. Kitang-kita po ninyo sa dyaryo yan, kitang-kita po ninyo sa TV kung paano kami nag-arali. Ibig ko sabihin, isang sample lamang yan, kung yung mga traffic enforcer lamang ang pinoproblema natin, hindi po problema yun. Kung mga director lamang ng iba't ibang ahensya ang pinoproblema natin, hindi po pinoproblema ng akto yan.
Dahil kung mismo yung hepe nila ay napapatanggal natin, ano yung point na mga tinatawag na mga director lamang o yung tinatawag na mga traffic enforcer lang na nagpasamantala sa inyo? Yung po yung nagawa na natin, hindi po kwentong kutsero yun. Meron pong project na pinaghahawakan tayo. Noong kapanahonan po kasi nung lumipas na panahon, pinatawag po ang isa sa ang akto doon sa Malacanang. Ano po yung mga sinasabi natin kay Presidente? Ang sinasabi natin, nung nagkaroon po ng SONA, hindi man lamang nabanggit ang pangalan ng transportasyon. Parang ang lumalabas, hindi kinikilala ng ating pamahalaan ang ating kabuhayan. Ano po ang ginawa ng akto doon sa looban nung nilarap natin si Presidente? Nung pinatawag po ang transport group. Ang number one, sinasabi natin, nung siya yung unang nakaupo, halos tinatawag na 90% na wala ang koto nung unang pag-upo niya. Pero nung dumating po ng 6 na buwan, biglang bumalik, 100% bumalik po ang tinatawag na kotongan, hindi lamang sa Region 2, kundi sa buong Pilipinas. Ano po ang ginawa ni Presidente sa harap-harapan po natin? Ang sinabi ni Presidente, inatasan po si Secretary Robledo. Anong sabi? Lipulin ang mga tinatawag ng mga nangungoto. Kaya meron pong may mga utos po ang Pangulo dyan sa mga sekretary na yan. Pag wala po silang ginawa, yan, pwede po natin sabihin kay Presidente na mismo ikaw palang Presidente ay hindi ka nire-respeto ng mga sekretary mo dahil hanggang ngayon ay umiiral ang koto. Kaya yung sistema po na yon ay napakababaw na problema. Kaya may sasabi ko po sa inyo, may paparating ko sa inyo, yung kotongan po dito ay mawawala. Ha? At kung mga kundiman ay nabawasan. Yan po ang gagawin natin. Yung po yung isa na nagawa na namin, na ipagpapatuloy po namin na hindi na dapat kayo magbigay ng 10,000 sa bawat asosasyon na ibinibigay ninyo sa mga traffic enforcer ng LTO ng Region 12. Yan po ay pangangatawa natin at itutuloy po natin yan. May pangako po sa akin si Director na yung mga casual na mga tinatawag na mga nangungutong sa kalsada ay hindi na niya iririnyo. Yan po yung una na mga gagawin niya ngayon. Dahil kung hindi niya ginawa yon at sumulat ako sa kanya, ang susunod naman ay pupunta na ako kay Asik Torres at iatas ko lamang yung letter ko sa kanya na wala pala siya pwedeng kausap pag hindi niya ginawa yon. Pag wala pa rin ginawa ang si Torres ng LTO, ay may inassign po sa atin sa Malacanang na isang tao na kapag hindi bumigay ng action ang LTO at saka ang mga direktor ay direkta tayo susulat sa Malacanang. Meron pong naka-assign sa atin doon. Kaya doon sa isang problema po ninyo ay ginawa na po natin ang solusyon. Hindi lamang po sa Region 2, ang mga model po ng mga sasakyan ay meron pong 1995, meron pang 1993 hanggang 1991, meron pa po na gumagana sa ngayon. Pero yan po tinatawag natin na magkaroon ng tinatawag kayo na limit ng inyong tinatawag na yearly o quota. Ayan po yung nagawa na natin noong kapanahunan po ng chairman pa si Lim Bautista. Dahil siya po ang nagpauso ng model. Noong araw po ay kung ang model mo ay 1995, hindi ka na makakapag-file ng extension of validity. Doon pa po nagsimula yan. Bakit po tumagal yan? Dahil ang akto rin po at nakipaglaban dito po kay Lim Bautista nung chairman pa siya. Kaya nagkaroon po ng extension yan hanggang dumating po ang 2000. Kaya lumalabas po ay yan po yung isa sa mga nagawa na natin pamamaraan. Kaya ang gagawin po natin ay tayo po yung makikipag-ugnayan sa ating pamahalaan at bigyan ulit kayo ng another extension dahil wala pong matitira sa inyo. Kahit na po ano pa ang gawin ninyo ay hindi po natin kayang bumili kagad ng ating mga ipapalit ng mga sasakyan. Kaya ang ginawa po ng akto ay nagkaroon po ng coordination sa Department of Energy. Dahil ang sinasabi po natin ay tayo naman ay willing na sumunod sa ating pamahalaan kung gusto nila ay puro bago ang ating transportasyon, pero wag naman tayong i-face out kagad.
Ang nire-request po natin at nagkaroon na po tayo ng MOA na kayo ay pautangin ng libre. Yung halimbawa po natin ay papalitan natin yung inyong sasakyan ay dapat ay walang down payment at babayaran ninyo ng unti-unti para magkaroon ng katuparan ng kanilang kahilingan. Hindi kailangan na sasabihin yung model mo ay 2005, wala ka ng kapangyarihan na ipagpatuloy mo ang iyong hanap buhay. Dapat hindi ganun ang pagtingin ng ating pamahalaan. Dahil hindi po naman tayo humihingi ng libre, kundi bigyan lamang kayo ng kaluwagan na tayo po ay bigyan ng bagong sasakyan na babayaran naman natin sa pamamagitan ng boundary hulog. Yan po ay isa sa mga tinatalakay po ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng akto. Kailangan nakatingin po tayo sa ganong proseso. Yung po tinatawag na isa pa problema natin, kaya natatakot tayo kapag tayo inuhuli dahil ang ginagawa rin ng sandata ng mga traffic enforcer ay yung DOTC, Department Order 2008-39. Kapag nahuli kayo, na halimbawa po ay nahuli kayo ng obstruction, o halimbawa ay nahuli kayo nakachinelas, halimbawa po ay nahuli kayo na wala kayong kuwelyo, at nahuli kayo ng first offense, yung dating 150 binabayaran ninyo, ang babayaran na po ninyo ay 1,000 sa first offense. Halimbawa, sa pangalawang beses ay nahuli muli kayo, ang babayaran na ninyo ay 2,000, suspendido na kayo ng 2 buwan. Yun po yung nilalaman ng tinatawag na Department Order 2008-39. Pag nahuli kayo ng 4 na beses at nabinggo kayo, ang akala ninyo ay maliit lamang ang violation ninyo, pero nakalagay po sa computer yon, lumipas man ng taon, makikita po yun, revoke na ang lisensya ninyo. Yan po ang isa sa mga nilalaban natin. Dalawa po, kung pag-aaralan po natin isa-isa ang mga kalakaran ng ating pamahalaan, makalusot man tayo sa model, hindi ka naman makakalusot sa department order na sinasabi may pag-revoke ng inyong driver license at kung hindi na kayo makakapaghanap buhay. Yan po yung mga tinatawag na mga problema natin na nilalabanan sa pamamagitan po ng kabuhayan ng transport group. Ano, okay na po yun. Nakadalawa na po tayo. No? Malinaw na malinaw po yung sinabi natin. Na tayo po ay magkaisa. At hindi lamang po dito sa Region 2. Kahit na po sa Kabindanawan. Kasama na po ang Bisaya. Kasama na po ang Region 1 na nabubuhay sa katulad ng inyong paghahanap buhay. Sasama-sama tayo na tinatawag na susulat sa Malacanang, susulat sa DOTC, na bigyan tayo ng extension at bigyan muna tayo ng kaluwagan na pautangin ng mga sasakyan na ipapalit natin kung hindi na nila tinatanggap ang mga luma natin sasakyan at pahiramin tayo na walang down payment. Para yung praktisa natin ay ikalagay na lang natin sa pamamagitan ng tinatawag natin na dropping in substitution. Tatanggalin natin ang prangkisa ninyo at ililipat natin sa bagong sasakyan natin. Tapos kung tayo ay swertihin na halimbawa natin na tinatawag na mapahiram tayo na walang down payment, yung lumang sasakyan ninyo na yan ay maibebenta ninyo ng mga 70,000 o 60,000. Hindi magiging puhunan pa ninyo ng panimula ng inyong mga mahal sa buhay. Dapat ganyan po ang ginagawa. Hindi katulad ng mga iba dyan na nagpapagaling. Ang sinasabi ay kirepresentative daw sila ng transport group. Pero wala namang ginagawa sa looban ng Kongreso. Hindi naman ay paglalaban ang inyong mga tinatawag na mga problema sa ngayon. Alam mo, kung tayo lamang ay nandun sa looban ng Kongreso, ang unang dapat gawin ng mga ginagawa sa Kongreso, katulad ng isang transportasyon na nandun na ngayon, ang una dapat nilang ginagawa ay magkaroon ng tinatawag natin na committee meeting sa Kongreso, ipatawag ang DOTC, ipatawag ang LTFRB para mapag-usapan yung pamamagitan ng extension ng inyong kabuhayan. Pero hindi po nila ginagawa dahil hindi naman talaga nakatuon ang kanilang damdamin sa hanay ng pagtatanggol, sa hanay ng transport group. Yung mga tinatawag na mga kotong na yan, may kapangyarihan sila na ipatatawag yun sa
meeting ng Committee ng Transportasyon. Kailangan ay member sila ng Committee ng Transportasyon sa Kongreso at ipatawag yung mga tao na yan na iba-ibang ahensya para matalakay at ipagtanggol ang inyong kabuhayan. Pero wala pong gumagawa yan. Walang gumagawa ng ganyang proseso. Kundi pagdating ng malapit ng eleksyon, pupunta sa inyo, pakakainin lamang kayo sa Jollibee, tagapalakpak, hindi ninyo alam, inabenta lamang kayo, doon nagpakain sa inyo. At pagdating po doon, kayo ang talo, yung po nagpakain sa inyo ang panalo, dahil binigyan po ng malaking pera yun. Ganun po yan, puro lokohan na lamang ang mga nangyayari sa atin. Kaya yung sistema po, doon nagkaroon kayo ng model 1995 ng araw, ay ginawa ko pong extension yon hanggang 2000 ng kapanahon ng Podiling Bautista. Ako po ang nakipaglaban doon. At ngayon po naman ay itinutuloy yung proyekto. Ang gagawa natin ay hihingi ulit tayo ng bagong extension na magkaroon naman kayo at bigyan ulit kayo ng 3 taon para makapag-ipon ng down payment o hindi kaya ay magprograma ang ating pamahalaan na magpautang na wala munang hulog. Yan po ang itutuloy natin sa pamamagitan ng joint request ng buong metro ng buong Pilipinas, hindi lamang po ang Region 12, sa pamamagitan ng signatories ng inyong federasyon. Dapat po gano'n ang laging iniisip natin. Kaya nakadalawa na po tayo na assignment ng akto, no, na gagawin natin, na nilalaban natin. Alam ba ninyo, wala sanang problema yan kung talagang tayo ay nagmamalasakit ang nakaupo sa Kongreso na bilang representative ng Transport Grouping. Ang pork barrel ng isang congressman ay umaabot po ng 70 million a year. Ano ba naman yung tinatawag natin na sa bawat tinatawag natin na munisipyo ay makapag-award man lamang kahit palima-lima na tinatawag natin ang sasakyan sa pamamagitan ng boundary hulog? Paano may ilalabas yung pork barrel? Nakapagsimple lang. Kakausap lamang tayo ng isang konsyal at gagawa lamang siya ng ordinansa o resolution na sinasabi sa resolution ay kailangan ay magpa-project tayo ng boundary hulog at sila ang mag-award. Pag inaward na po ng munisipyo, tayo na ngayon ang maniningil. Sa mga tuwid, yung pork barrel ay pwedeng ilabas sa pamamagitan ng pagsalo ng iba't ahensya ng pamahalaan at direkta namang ibinibigay sa inyo. Pero hindi po ginagawa yan. Kaya yung sistema po natin ay kailangan po natin ay magkaisa tayo at magsama-sama para may paglaban natin ang ating mga karapatan. At tingnan din po natin yung mga nagkikwento na sinasabi sila raw ang malakas, sila raw ang magaling, sila raw ang pinakamalakas sa ating pamahalaan. Hindi po totoo yun. Dahil sila wala pang napatanggal na opisyal ng gobyerno, puro sipsip. Pero ang akto po ay kita-kita ninyo kung paano kayo ipinaglalaban. Yan po yung nakikita ninyo sa TV, yan po yung nakikita ninyo at nababasa ninyo sa dyaryo. Hindi po kwentong kutsero lamang yung mga kinikwento ni Efren de Luna rito. Ito po yung mga nagawa na. Ang susunod po na, ano pa yung problema? Ano mo natin? Dalawa ba? Ay nakapag-usap din po kami, dumirekta po kami, may pagpupulong po kasi kami ng iba-ibang ahensya ng gobyerno kahapon. Ang mga dumating po doon ay mga taga-DTI, dumating din po ang taga-DILG, dumating din po ang LTFRB, at dumating din po ang representative ng LTO doon sa oras na yon. Kaya isa po sa naparating natin kay Director Hausyan, yung tinatawag natin na extension ng CPC. Hindi na po kayo pahihirapan. Magkaroon lamang po kayo ng coordination at tiwala sa inyong federasyon, mga opisyal ng federasyon, 100% makakamtan po ninyo ang inyong mga gustong gawin. Yan po ang dapat natin na iparating sa atin. Nag-usap na po kami, nag-meeting po kami doon sa looban ng LTFRB kahapon. Pagkatapos po tumuloy kami sa LTO,
dahil yung mga problema po ninyo na CPC extension ay ginagawa na po dito sa LTFRB sa pamamagitan po ng inyong mga opisyal ng federasyon at kasama na po ang presidente. Yun po natin, kasi ito po yung nakakatawang pakinggan pero makatotohanan at dapat lamang bigyan ng halaga. Alam po natin na marami po sa ating mga driver at ilan sa mga operator, pag nagkakaroon po ng problema ang kanilang pamilya, halimbawa po'y pumanaw na, at kung wala naman kayong budget o kulang ang inyong pananalapi, yung mahal sa buhay ninyo, yung namatay po ay wala ng problema yon. Ang naiiwan po ang magkakaroon ng problema ro. Kung mahal mo sa buhay yon, nakapaglingkod sa inyo ng maayos na siya'y nabubuhay pa, isa naman sa tinatawag na kapalit ay kung paano mo naman siya mabibigyan ng pagkakataon na siya po ay mailagay ninyo ng sa magandang tinatawag na himlayan. Ang ginawa po natin doon mga kasama, dahil mayroon po kasi akong member sa Maynila na nabasa ninyo sa dyaryo, doon sa Quezon City, sa Trinoma na binaril sa ulo. Doon po ako nagpursige, kaya ako po nakipag-ugnayan sa isang tinatawag natin na isang pulinarya. Dahil nakadalawang araw na po siya, hindi pa kinukuha ng kanyang mahal sa buhay dahil wala pong pera na pagtustos at pagtubos doon po sa pulinarya. Napakahirap po ng anong muling problema. Ano po ang ginawa ni Ka-Efren at saka ng ACTO? Kami po ay nagkaroon ng MOA sa St. Peter. Halimbawa po, meron kayong kamag-anak, meron kayong tinatawag natin na member o asawa ng driver o kamag-anak ng driver ay namatay. Pag-ugnayan lamang po kayo sa presidente ng federasyon at tatawag po sila sa akin. Kahit wala pong pera ng oras na yun, ay kukunin po yung sa ospital at yung po iayusan ng maayos kung saan ninyo ibuburon yung namatay na tao na yon ay madadala po ay 5 centimos ng oras na yon ay wala kayong pera. Ang ginawa po rin natin doon, ginawa po natin package din yun. Sa halagang 15,000 lamang po ang halaga. Pero yung serbisyo na ibibigay sa inyo ay halaga ay 35,000. Sa makatuwid, yung namatay natin sa mahal na po sa buhay ay hindi na po siya mukhang kawawa na parang kanto na pag ginawakan mo sa ilalim ay lulubog at ang ilalagay pa mga tinatawag na lagayan ng kandila ay puro kalawa. Hindi na po mangyayari yon dahil nakita ko po na yung po ang pinakamalaga. Tayo po lahat ay nakaranas na rin sa ating mga mahal sa buhay na nawala. Ang pinakamahirap po ay wala pera ng mga oras na yon at hindi po alam kung ano ang gagawin. Ililibing ng walang bayad. Kasama na po lahat. Yan po yung sinasabi natin ng mga additional na pwede natin, na pwedeng pakinabangan ng ating mga kasamahan. Kapag bumili kayo sa Servitec at sinabi lamang ninyong member kayo ng ACTO, may discount kayo na 1,000. Nakita po natin yung pinaplano po namin na maglalagay tayo ng sarili nating gasolinahan dito. Marami na po kami nalagyan sa Metro Manila ng mga tinatawag na sarili nating gasolinahan. Ang gagawin po ng kalakaran doon, pagdiyan po kayo ng karga sa ating gasolinang sarili, kayo po ay magkakaroon ng lingguhan na tinatawag natin na parang grocery item na iuwi ninyo sa inyong mahal sa buhay. Yan ba'y nagagawa ninyo pag nagkakarga kayo sa petrol, nagkakarga kayo sa tinatawag natin ng mga iba-ibang gasolinahan? Yan po ay inaayos na natin dahil dinala ko na po rito yung maglalagay ng Chinese nung nakaraang taon nang nakalipas. Pero inuuna po namin ang Metro Manila. Magkakaroon pa kayo ng sariling opisina na ipapatatayo rin po ng tinatawag na gasolinahan na yun. At meron din po tayo na tinatawag natin kasi doon po sa Metro Manila at sa Quezon, sa ibang bayan ay nakapagbigay na po ang ACTO ng tinatawag na boundary hulog. Yung sinasabi ng ACTO po, huwag po kayong manatiling tsuper. Mangarap din naman kayo na magkaroon kayo ng sariling sasakyan.
dahil ang karamihan po ng ating mga kawawang tsuper ay namamasada po ng humulit kumulang sa 25 years pataas, pero walang sarili na tinatawag natin na pag-aari ng kanyang sasakyan. Parang mga karpentero, maraming ginawang bahay, pero walang sariling bahay. Katulad po ng tinatawag natin na nagsashine ng sapatos, pero wala siyang sariling sapatos. Pero ang pinapangarap po ng akto ay magkaroon kayo ng sarili ninyong sasakyan. Website, at saka yung YouTube, at saka yung Facebook, ba't makikita ninyo doon kung paano namin ina-award sa isang driver ang mga sasakyan sa pamamagitan ng boundary ulo. Nagawa na po natin yan. Yung sinasabi po namin ay hindi pa lang gagawin pa lang. Yung po ay pala akyat ng paakyat na at palayo ng palayo. Baka pagdating na susunod na taon ay meron tayong maging sample na dito mismo sa terminal na ito ay magkaroon ng boundary ulo. 4 years course at meron din po tayo na grade 1 hanggang grade 6 ay pinag-aaral din po ng akto na kahit 5 centimos ay wala po siyang gagastusin. Libre po ang sapatos, libre po ang kanyang damit, uniform, bag, at lahat-lahat po. At minsan ay pag may tuyo-tuyo pa, yung nag-i-sponsor kasama na yung transportasyon. Ngayon po ninyo, doon po sa tinatawag na Facebook at saka YouTube at saka ano pare? Website. Pakikita ninyo doon yung mga anak na mga tsuper sa Region 1 ay kung paano po nagpapasalamat sa akto dahil sila po ay mga professional na at ngayon po ay mga nag-aanak buhay na. Paakyat ng paakyat po yan. Baka sa susunod na taon ay nandito na po tayo sa Region 2. Yan po ay makikita ninyo doon po sa mga binabanggit ko. Hindi po kwentong kutsero yan. At makikita rin po ninyo doon sa website yung mga tinatawag ng mga nangungutong ng mga pulis kung paano po natin sila pinatatawag at kung paano ang mga mukha nila ay itinatago. Makikita po ninyo doon, libo-libo na po ang nanonood. Kung nakapanood po kayo ng turbo ng mga nakalipas na panahon na pinadampot ko po yung mga traffic enforcers na mga nangungutong, nakita po siguro niyo sa TV yan at nakalagay din po yan doon sa tinatawag na website at YouTube. Yung po tinatawag natin na kanagdagang pa, ang iniisip po namin ay kung paano namin kayo may pagkaragon. Wala po kayong membership na babayaran sa akto. Ang ID po namin libre. Ang serbisyo po ng akto ay libre. Ang inyo lamang pong kabayaran sa akin ay magkaisa at magsama-sama kayo para mabilis namin kayong maipaglaban. Dahil pinipilit po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at saka ng ibang mga hilaw na mga leader na tayo ay kanya-kanyahin para lumalabas. Pag hindi kayo nagkakaisa, madali kayo na tinatawag na lokohin. Pero pagka sa mga magitan ng federasyon ninyo at kung kayo po ay nagkakaisa, 100% kayo po ay tinatawag na re-respetuhin. Sa mga nireklamo natin at inulit po natin sa DILG, yung tinatawag na toll fee sa kada bayan ay kinukunan kayo ng toll fee. Katarantaduhan po ang ginagawa ng mga ordinansa ng mga local government. Dahil ang lumalabas po ay national road kayo, hindi kayo angkop na tinatawag na ordinansa. Kaya may mga ilang bayan na po ang hindi nangongolekta ng tinatawag na toll fee at mayroon po mga matitikas na mukha pa ng mga tinatawag na local government na ipinagpapatuloy pa. Kaya tayo po ay ibibigay lamang sa akin yung letter na mismo nanggaling sa DILG at iatas ko po at ididiretso ko po kay Robledo yan, kay Secretary Robledo ng DILG para may parating na may mga ilang pa na hindi tumutupad. Yan ay isang karagdagan na naman ng inyong kita pag hindi na kayo siningil sa pamamagitan ng bawat toll fee sa bawat syudad. Yan po ay pinaglalaban na ng akto na nagawa na. Kailangan pasalamatan natin. Yung sinasabi ko nga po sa inyo, pag magandang ginagawa ng opisyal ng gobyerno o anumang ahensya yan, bigyan natin ng recognition. Dahil hindi naman tayo kalaban eh. Pero pag mali at nakakapisala sa ating
kabuhayan, sumigaw naman tayo ng resignation. Yan yung ating kalakaran. Kaya ang LTFRB, dapat bigyan natin ng recognition. Bakit? Dahil meron na po silang nahuli na mahigit sa siyam na mga kuluro na nakapondo po doon sa LTFRB. Kaya palakpakan po natin ang LTFRB. Diba? At yung LTO naman, ay lalo na... O 88 na kuluro. Hindi, ang laking bagay para sa inyo yun. Nadagdagan ang kita ninyo. No? Nakaimpang po yun. Ngayon, ano naman ang ginawa? Sinabi ko kay Direktor, huli ng huli yung MMDA. Tapos yung pumapatong ng 10,000 ng mga asosasyon. Ang sinasabi ngayon ng mga flying squad, ayaw, hindi na ho pwede ang 10,000. Dahil dalawa na po ang trabaho namin ngayon. Ano ang trabaho ninyo? Una, hindi namin kayo inuhuli dahil sa patong nyo. Ang pangalawa, tinitip ko sa inyo, sa mga koloro, kung may hulihan ang LTFRB. O di dalawa na trabaho, kaya hindi na siya tumatanggap kayo ng 10,000 isang buwan. Ang tinatanggap na niya, double na, 20,000 isang buwan per asosasyon. Dalawa na obligasyon niya eh. Tagatip doon sa mga kolorong na huwag silang lumabas ngayon dahil may hulihan ng LTFRB. O di puro katarantaduhan. Na tinatawag ng mga koloro at nilagyan na ng armas ang mga enforcer ng LTFRB. O, alam naman ninyo, ang hirap kalaban yung koloro. Ha? O, mga dating ex-military, dating pulis, may katungkulan sa gobyerno, pero nakaimpang. O, hindi ba po yan ay nakasalalay ang buhay ng mga opisyal ng inyong federasyon? At bukod na ron, ay open na open pa ang akto na mismong direkta nung ini-interview kagabi sa Bombo Radio na direkta pinangalanan namin ang mga pangalan ng mga mandurugas at pangungutong ng mga traffic enforcer ng LTO. Hindi ba po buhay namin na nakataya dyan? Dahil kung minsan nga, naririnig namin eh, kukunin lamang namin ang pangalan sa inyo. Ang sabi, wag na lang yung pangalan, baka ako maipin. O kita mo yun? Yung bulong na lang yun, hindi naman siya na ano. Kaya kung may mga ilang sip-sip ng LTO dito, ay ang Sinema, huwag na po kayo magsip-sip na magsumbong pa doon para hindi lamang kayo hulihin. Kasi huli lang naman kayong hulihin eh, pag nawala na lahat yung mga kasama ninyo, hindi rin naman kayo makakalusot. Yung reklamo po natin sa DTI, isa rin po namin tinalakaya, kinausap po namin ng DTI. Anong sabi namin? Bakit kayo sa DTI nangungulekta na tinatawag natin na 1,050? Anong katarantaduhan niya? Kinukunan mo kami ng permit ng local government, kukunan mo pa kami ng permit sa pamamagitan ng pangalan ng aming individual na sa aming pag-aari, na kukunan ninyo kami 1,000. Ano sabi niya ngayon? Hindi na po kami maninigay na 1,015. Ang sisingin na lamang po namin ay 215. O, punong katarantaduhan niya. Ibig sabihin, kapakinabangan na naman ninyo yun. Hindi po yun pinikwento po namin ng federasyon na gagawin pala. Nagawa na po yun. Pag pumunta po kayo at sinabi ninyo sa looban ng tinatawag natin na DTI na kayo member ng ACTO, member kayo ng federasyon, 100%, hindi na po kayo sisingilin ng 1,015, kundi sisingilin na lamang kayo ng 215. Nagawa na po yan, ha? Kaya marami na po tayo, nakailan na tayo. Ha? Hindi gagawin pa lang yun, nagawa na. Kaya iba po yung akto eh. Pag nagpunta po yung akto, yung nagawa na. Siguro kung nandun na tayo, hindi nagwawala tayo sa loob ng Kongreso. Lahat yan, papasipinahan natin. Kasi dapat yun ang ginagawa nila. Hindi yung tinatawag natin na parang ang lumalabas. Gagamitin nila ang pangalan ng transportasyon para sa mga personal interest lang nila. Kaya hindi po totoo yung sinasabi nila na kapag ka ikaw ay member ng Wanuta, malakas ka raw sa LTFRB. Eh siguro mas malakas ako doon dahil hindi ako hawak sa leeg eh. Alam ba ninyo, pag pupunta si KFR sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, simple lang eh. Kapag ka pumunta doon ay Wanuta, ang sasabihin niya, wala na problema yan, atin yan. Di ba? Ibig sabihin, sira na. Hindi doon sa benefit ng inyong tinatawag na benefit ninyo. Di ba? Magsatsaba eh. Pero pag nakita yung akto, putang na niya, nandiyan na naman yung akto. Ha?
Servisan mo kaagad dyan, walang yaya, baka maipit pa tayo dyan. Ganun po yung pagtingin, pag-akto. Ibig sabihin, iba-iba yung dating sa sip-sip at hindi. Kaya very importante, tayo naman, direkta, hindi tayo kaaway ng gobyerno. Pasalamatan ngayon ng LTFRB at banatan ang LTO. Dahil yung LTO nagpapahirap eh. Sila yung enforcement pero sila yung kumakanlong sa mga illegal. At yung mga illegal naman, mas malaki yung kanilang inaabot kaysa doon sa illegal, sa legal. Kasi yung legal, wala nang iaabot eh, dahil legal sila eh. Yung mga illegal na operation, doon kumikita. Kaya mas gusto ng gobyerno, illegal. Kasi pag illegal, may pera eh. Yung legal, wala silang kikitain. Ganon po yung concept ng ating importante po, doon lang tayo pwedeng magsama. Ang very importante, magkaisa kayo, yun ang kabayaran ninyo. Kita nyo, galing pa ako sa Maynila. Nagpunta po ako dito. Galing ako ng isang araw sa Mindanao. Pakikita niyo sa Facebook kung paano tayo nare-respeto ng buong Mindanao. Tayo po ay nare-respeto sa Butuan, sa Tubato, Cagayan de Oro, Nasipit, Surigao, at dito po sa iba pang kapuluan ng ating sa Mindanao. Ang pinakang grand terminal po namin ay sa Davao. Dahil lahat po ng rota doon, ang buong Mindanao, ay nandun na po sa terminal ng tinatawag natin. At yung buong pong Pangasinan, sa Region 1, halos member po ng akto yan. Yung dito po sa Metro Manila, nakikita ninyo yung mukha ko, halos lahat po sila may mga sticker. Yung mga lumuluwas po ng Maynila, maglagay po kayo ng sticker ko. Hindi po naman sa pinagayabang po sa inyo. Kung kayo po'y pag-iinitan ng 100%, baka pag-iinitan na lang kayo ng 30%. Dahil pag nakita po yung mukha ko doon, ay medyo nire-respeto po yun. Dahil hindi po tayo pakakaaway. Pwede po tayong kakampi, pwede po tayong kaaway. Tayo hawak sa leg ng Presidente. Tayo po'y kinikilala lamang natin siya bilang Presidente ng Pilipinas. Pero kailangan naman na ipakita niya ang pagpapahalaga naman nila sa atin ng transportasyon. Ganun po yung mga gagawin natin. Katulad po namin, nagpunta po kami dito. Halos lasbag ang katawan namin dahil doon sa mga kalsada niya. Dahil nakita po namin na may problema po kayo dito. Tiyak na makikita ninyo ang si Efren de Luna at saka yung ako. Ganun po tayo. At susunod po ay nagtatampo na po ang dahil. Dahil sila po inaayos ko rin at maganda naman ang mga nangyari na sa kanila. Yung pong Bohol, pinapupunta po ako sa Bohol dahil halos ganito rin po ang problema. Kaya tayo po nagpupunta sa, tayo po ang samahan po natin, kaya tayo nire-respeto ng ahensya ng pamahalaan. Kaya hindi lamang po tayo dito sa Region 2. Buong Pilipinas po ang samahan ng akto. Tayo po ay panahon pa ng martial law. Hindi po tayo ngayon lamang ipinanganak. Ano ba na pupunta ng Maynila sa inyo? Di ba po nakikita ninyo, yung papunta ng Bulacan, papunta dito sa Alabang, etc. Nakikita niyo yung mukha ko doon ay sticker akto. No? Kung kayo po ipapupunta doon sa may Baclaran, yung nakapila po lahat ng jeep doon hanggang sa Mall of Asia. Pagpapasagot po ni Chairman ni Efren. Na boundary hulog. Halimbawa po dito po sa amin, tama nga, may mga sasakyan kami, puro luma na. May mga talagang hindi na po sana pwede, pero pinagtisagaan po namin. Ngayon, paano po ba ang gagawin namin upang sa ganon ay isa kami doon sa mabigyan na pagkakataon makakuha ng boundary hulog? Ang una po nating gagawin ay, kasi yung boundary hulog ko po ay nagmumula po yun sa akto at hindi po naman maraming bulagaan yun eh. Bulagaan. At hindi ko naman po kaya na makapagbigay ako ng marami. Parang tinitignan ko lang, yung talagang walang-wala. Ngayon po, yung sinasabi ko nga po kanina, ay ang Department of Energy, nagkaroon na po kami ng MOA, na sinabi ko po doon, ay kung talagang gusto natin na mabago ang transportasyon dito sa ating bansa, hindi naman ho kami humihingi ng libre. No? Kundi mahirapin ho tayo ng sasakyan na collateral ay government na walang down payment. Yan po ay may MOA na. Yan po yung isa sa mga inaano namin kay Presidente. At yan po ay nagkaroon na kami ng mga firma. At isa po tayo sa mga pumirma doon at nagsang-ayon. Masagot po ni Efren.
Anyone questions? Start kahapon. Wala na nag-start yung meeting. Kaya nag-start yung meeting ng Federation po. Ay nakalagay dyan. December 8, tapos December 9, tapos ito, yung last leg. December 10, yung last leg. Bombulix, para masabi mo naman yung coverage mo kagabi. At saka wala. Yan po, si Bombulix. Siya po yung ating isa sa advisor din ng Federation at saka consultant natin sa buong region po. Sa buong radyo po, si Bombulix din po. Marami na nasabi si Fred at yung mga sa mga interviews kagabi, maganda po yung paraan para hindi po kayo masyadong maapektuhan, lalong-lalo na po ang acto chairman po ninyo. Ano? At dito, later on, after this meeting siguro, by tomorrow or the next day, magpupulong na naman po ang inyong mga presidente dito sa region upang pag-usapan kung ano yung mga plano, kung ano yung mga target na aktibidad, target na mga proyekto sa taong 2012. Ano, press? I-discuss ko na ba yung target natin? Doon sa agenda natin na number 3. Ha? Oo. Ano, Sek? I-brief na natin yung 2012 target and activities. Yan. May mga katanungan pa ba? Kay Chairman? Mga tanong po, mga tanong. Management po ang nagbibigay ng sa SOP sa mga LTO dahil marami din akong out of line na tugigaw ilagan. Diba ang ginawa ko, binodify ko dahil open ang modification. Ito yung ebidensya ko kahit tanongin niyo sa mga dispatcher ko, sa mga members ko. Ito, pinapadala ko sa ML William Padala. Andito yung mga pangalan ng mga LTO. Ito, ebidensya nito. Malaking ebidensya nito. Talaga hangad namin, linisin ang hangay ng buwan ng mga ahensya ng gobyerno na malahati na yung namamotong. Ito, ebidensya na nagpapadala ko sa mga LTO. Ayan. Nandito sa ML kwarta padala. Diyan ako nagpapadala. 15:30 ang pagpapadala namin. Kaya hindi ko na pinapadala sa mga members ko. Dati pinapadala ko sa mga members ko. Kung sino yung available na members ng dispatch, pinapadala ko. Ang mga Tugegro group ko ay wala po kaming monthly dues. Kahit talawin nyo yung mga members ko. Kung ano na yung binigay nilang membership fee, yun lang, wala na pong iba. Kaya kayo, yung mga taga-Isabela, nagpo-permission na kayo sa mga potong-potong na yan. Sa akin, aminado ako, may mga out of line ako. Ito yung ebidensya ko. Marami akong ganito. Naipon ko na, pwede ko yan dalhin sa ombudsman sa Manila. Hindi direct namin ni Chairman Efren de Luna. Nandito lahat yung mga pangalan ng mga LTO na binibigyan. Kaya huwag kayong matakot. Kailangan natin na malinis na yung daan natin at saka pahirapan. Alam mo naman dito sa ating video, nag-aaway po yung mga driver, conductor, magsusundukan ng dahil lang sa isang paseros. Tama ako, mali. Nag-aagawan tayo sa daan. Nag-aagawan tayo ng mga paseros dahil ang napakahirap po ng mga pasado natin. Ilang bagyo ang tumama sa ating Leon Diyos. Tingnan nyo, wala kayong maiuwi sa pamilya nyo. Ang mahirap pa, marami pa nagsusugal dyan ng mga members natin. Tapos pagdating ng pila, kapag wala silang maiuwi sa pamilya, tatlo yung mga internal na kwan sa mga pamilya nyo, hindi natin pakikiwag yan, pakikialaman. Pero yung siyempre, pagmamalasakit ng federasyon sa bawat member, doon tayo nakatulong. May mga driver dyan, sa mga street, nagiinuman. So, nasa code of discipline yun, bawal ang mga nagiinuman. Tapos mahina pa yung pasada, nandiyan kayo, nagiinuman kayo, nagsusugal. Yun lang yung mga sinasite ko ng mga example. So sana, pagdating ito, gagawin namin ng maayos, January 1, magte-take effect tayo sa MOA natin at saka mga code of discipline at saka mga bylaws natin. Gagawin natin maganda yung federasyon at saka samahan ng buong asosasyon at saka mga kooperatiba. Alam nyo, kompletuhin nyo lang yung value, walang mahuhuli. Lalo yung mga broken windshield, yung mga walang signal light, wala pong mga tail light, wala yung mga wiper, napakarami po. Alam nyo, paglabas pa lang natin sa bahay natin, may violation na tayo eh.
Tama ba ko mali? Ilang beses po, ilang ulit, Felix, Boyet, lahat po ng dispatcher na ilang beses kayo ulit dito sa terminal. Kompletohin ang van bago umalis. Pero ano ang ginagawa din? Kapag nag-operate dyan mga region, siyempre, nandun yun yun. Siyempre, wala sir, hindi namin mo dala yung warning device. Nandyan na yung pagdokotang. Bigay ka lang ng 20. Ay, magbigay ka ng 200. Yung 200 mo yun, may ibigay nyo sa pamilya nyo. Pinambili ng bigas. O pinambili ng tuyo dahil walang makain yung mga pamilya nyo. Alam nyo, napakahirap mo ng pasada natin ngayon dito sa Region 2. Hindi gaya sa Metro Manila, every 5 minutes ang interval ng mga pasada sa Manila. Dito, napakahirap ng pasada na dito. O tapos tayo yung nagtotolerate sa mga enforcer na magbibigay. Kaya isipin niyo po na mabuti, mga operators, mga drivers, kung tama pa yung sinabi ko. Alam niyo yung welfare, yung kapakanan ng bawat membro, yun ang target namin sa mga nyo dahil sa face outing. So ito, ako may ebidensya ako sa pagbibigay sa mga LTO. Ayan. Nandiyan ang pangalan nila, nandiyan ang address nila. Anong oras, anong petsa, kung saan nila kinuha na dito lang. At saka anong purpose nakalagay dyan. Sa kompleto ito, sa ML Kwarta pa nila. O yan yung mga binibigay kong sample sa inyo. Sige, sulat ninyo ang mga pangalan. Ilagay ninyo kung saan lugar, ilagay ninyo kung sino, saan siya connected, anong patrol, ganon. Kasi bigay ninyo ang mga pangalan ng mga irereklamo ninyo. O, ilagay ninyo kung, siyempre, pangalan, tapos kung saan siya, LTO, TMG, Traffic Enforcer, tapos yung bayan. So, ganun po, para mas mainam na... Bisita ngayon si Ka-Efren, ang chairman ng ACTO. Una sa lahat, mga kasama, narinig natin ang napakaraming benepisyo na binibigay at tinutulong sa atin ng ACTO. In fact, ang hinihiling lang naman sa atin, kagaya ng sinabi niya kanina, ay ang pagkakaisa natin. Lahat ng mga presidente ay magbibigay sa inyo ng mga ID at pwede nyo itong gamitin lalo na pagka kayo ay nagpupunta sa Manila. At pagka nagkaroon kayo ng problema, pwede nyo itawag sa office ni Ka-Efren. Sa tabi lang ng LTFRB yung extension office ni Ka-Efren sa East Avenue. Kasi alam kong bawat isa sa atin ay may mga problema, lalo na yung pagluluwas. Pagka kayo ay tinawag ng MMDA o ano pa man, wala na kayong maisagot sa kanila. Pero kung meron kayong mga sticker, yung mga sticker na ibinigay sa inyo at may dala-dala kayong ID, kailangan magkaroon kayo ng ID. Meron yung mga pinabigay sa mga presidente through Verdi at saka sa akin noon na pwede niyong gamitin ito. Napakaraming tulong nang naibibigay sa atin ni Ka-Efren at hindi siya humihingi ng ano ba mang kapalit kundi ang pagkakaisa lang natin. Sana itong kanyang panawagan ay ating tanggapin ng buong puso at para sa ganon, kailangan din natin siyang tulungan later on na magkaroon tayo ng representative sa Kongreso. Importante ang isang taong pinaglalaban ang karapatan ng transportation. Hindi isang taong inilagay lang doon na representative daw ng transport, pero ang kanyang puso at damdamin ay wala sa transport group. Papogi lang ginagawa nila sa Kongreso, wala naman silang iniisip na kapakanan para sa kaibubuti ng transport group. At nandito ang ating kasama, kapareho nating nanggaling sa transport group na si Ka-Efren, na siyang pwedeng gumawa at tumulong sa atin sa pagdating ng araw
na siya ay ating tutulungan na maging representative sa Kongreso. Salamat po, Ka-Efren, sa inyo. Thank you. Ano, Ka-Efren, basahin ko ba tapos sagutin mo itong mga sinulat dito? Oh, ililista na lang ito. Oh, ito. Sa problema daw sa Rojas. Bakit sa terminal ng magdidispatch sa mga van ay tao ng local government unit? Tama po ba yun? At naniningil ng piso, pila at 15 sa LGU. Yung pila, 60. Yung sa LGU, ang babayaran naman, 15. So, bali 75. So, nasaan ang pera ng mga asosasyon at operator? Katulad nga po nabanggit natin kanina, na yung taga-DILG ay nandun po sa pagpupulong kahapon. At sinabi po natin, may kautusan na kaya inassign niya ni Presidente kay Secretary Robledo yung magsaklawan ng local government, yung batas ng national. Kapag ka nasa territorial, wala naman dapat kuna ng terminal fee dahil hindi naman gumastos yung gobyerno ron kung ating terminal yun ang babayaran lang natin yung obligasyon doon dahil doon tayo sa area ng isang syudad nagti-terminal yung permit lang pero yung maliban doon sa mga ibang expenses hindi na nila obligasyon yun na ng asosasyon yun po yung sinasabi natin kaya buuin natin yan yung ganyang pananaw. At baka ang gagawin po natin, pagka yan ay dumami ng dumami, yung gaya ng ginawa ko sa Montalban, dadalhin natin yung taga-DILG sa Maynila para ipatawag, para doon tayo gumanap ng isang pagpupulong na mismo doon sa munisipyo ng kinasasakupan para malaman ng munisipyo kung ano lang yung obligasyon nila. Kasi masyadong sumasaklaw nga yung kapangyarihan, yung batas ng national, kinukuha na rin yung kapangyarihan ng ordinansa ng local government. Dapat hindi ganon. Dahil yung prangkisa po natin ay nanggaling sa national, hindi po nanggaling yung sa local government para isama doon sa parte ng ordinansa nila. Pero kung halimbawa ay na makapag-ano ng isang dialogue na kung saan yung area na bayan na nireklamo natin, doon magkaroon ng isang pagpupulong. Para mismo yung taga-DILG na ang nagsasabi doon sa hindi nila saklaw na kapangyarihan. Re-organize ba tawag doon? No? Renewal sa inyong mga SEC. So yun pa yung mga ilan sa target. Tapos yung cooperative natin, magkakaroon tayo ng unified cooperative or corporation or union. Basta mag-group tayo as one. At yung mga presidente, magkakaroon ng updated list ng inyong mga miyembro with ID picture. 2x2 ID picture. O, yung Acto ID na, no? O, i-xerox nyo yan. Tapos mag-file ang office ng federation para mayroon silang file, meron kaming file ng lahat ng mga pagmumukha nyo. So, kailan ang deadline ng submission press? Meron tayong satellite office sa LTFRB. So, yung inyong mga profile, yung xerox ng inyong ID, xerox ng sasakyan, xerox ng lahat photocopies pati yung picture ng inyong sasakyan, picturein na ninyo. At President, wala siya ngayon dahil 2 months na lang manganganak na. Si Ma'am Michelle na Presidente ng Quirino Bayombo, si Miss Michelle P. Mariano at ang Vice President ng internal si Mr. Dominador D. Wee. Ang Secretary General Mr. Tomas Rosete.
Tayo. Assistant Secretary, si Mr. Florendo A. Sablay. Tayo. Ayun, wala. Tapos, Treasurer. Kaya nga, sir, pero yung... Hindi, ito B. Sikyan. BC. Si Assistant Treasurer, Mr. Dalmasio L. Taguba. O, sana sa BOD. On leave. Sige. Auditors, internal. Mr. Renato B. Aquino. BC sa negosyo. Si Engineer Edwin P. Kulubong. Okay. External. Miss Jocelyn Del Mundo. Corporate Secretary, si Ma'am Nelia R. Sablay. At Board of Directors natin. Siyempre, ang chairman dyan, si Mr. Freddy P. Arao. Ang mga miyembro ng Board of Directors, mga director, mga BOD. Mr. Ferdinand Z. Ramos. Mr. Vilmar P. Abala. Mr. Winifredo Katindoy. Mr. Steve Pacudan. Mr. Ferdinand E. Portasio. Kagalit sa kampo. Mr. Leopoldo V. Pulido. Mr. Lacson Galapon. Wala rin siya. Mr. Emilio P. Natividad. Si Ma'am Michelle Mariano at Miss Glee Rivera. Si Chairman Efren de Luna at si Miss Joy J. Morales. At ang mahal nyo yan, pagka bumiyahe kayo ng Maynila, ipakita nyo, member kami ng ACTO.